Gaano ba mga idol kalapit si Atong Ang kay dating Pangulong Duterte at ano ang kanyang koneksyon dito? Hindi natin madalas makita mga idol si Atong Ang at si dating Pangulong Duterte na magkasama. Subalit ang kanilang koneksyon nga mga idol sa isa't isa ay tila mas lalo naging malapit nga mga idol dahil sa kaibigan niyang si Senador Bongo na kung saan nga mga idol ayon kay Atong Ang ay kaibigan niyang malapit si Bongo. At sa ganitong senaryo nga mga idol ay hindi na tayo magtataka kung bakit noong panahon ni dating Pangulong Duterte nga mga idol ay nagkaroon ng malawakang pag-ooperate itong si Atong Ang sa kanyang negosyo at sa kanyang malawakang pasugalan na kung saan nga mga idol ay binigyan pa ng lisensya upang mag-operate ang kanyang isabong. At sa laki nga mga idol na taxes na ibinibigay ng pasugalan ni Atong Ang ay dito nga mga idol ay hindi na napigilan ba ni dating Pangulong Duterte na bigyan ito ng pagkakataon na mag-operate upang sa ganun nga mga idol ay makatulong di umano sa gobyerno. Na nung mga panahon nga na yun nga mga idol ay nalapitan pa ni dating Pangulong Duterte si Atong Ang upang humingi ng tulong upang di umano nga mga idol ay puntahan ang PCSO mismo upang lutasin ang problema na maanomalya na nangyayari doon. Ito si Atong, I was hearing, tinawag ko yan siya. Sinabi ko, Atong, ikaw ang number 1 na gambler dito sa Davao. Hawak mo lahat, huwag tayong magbulan. Pumunta ka doon sa PCSO, hintuin mo yung lahat ng illegal at tulungan mo ang gobyerno. That was the only reason why I called for Atong Ang. Lumalabas nga mga idol na pinagkatawalaan ni dating Pangulong Duterte itong si Atong Ang. Kaya naman hindi maiiwasan nga mga idol na magkomento ang ilang mga tao, lalo na nga mga idol ang ating mga kababayan, na kung bakit pinayagan ni dating Pangulong Duterte na mag-operate itong si Atong Ang. Nasa kabila nga mga idol na mga report at mga balita na mayroon ng nagaganap na krimen nga mga idol sa loob at labas sa negosyo o pasugalan nga mga idol ni Atong Ang ay patuloy pa rin sa pag-operate ito at tila pinayagan pa rin ito ni dating Pangulong Duterte. At sa lahat nga mga idol na mga nagtatanong na kung bakit naging malapit si Atong Ang at si dating Pangulong Duterte ay dahil itong si Senador Bongo pala mga idol at si Atong Ang ay malapit na magkaibigan. Kung kaya't tinatawagan lang di umano nga mga idol ni Bongo itong si Atong Ang upang makausap ni dating Pangulong Duterte at upang pag-usapan ang mga pwedeng gawin at upang tulungan daw di umano nga mga idol ang gobyerno. At narito nga mga idol ang pahayag ni Atong Ang. Okay, special mention kayo ni Pangulong Duterte sa kanyang speech bago umalis. Ano? Sinabi niya doon na sinabi raw niya sa inyo, Atong, ikaw ang number 1 na gambler dito sa Davao. Hawak mo lahat. Huwag tayo magbulahan, no? Yeah. Okay, explain ko na itong kung paano kami nagkakilala ng presidente. Hindi naman kami very close sa presidente para magkaganon. Kasi ang nangyari kasi noon, kung matatandaan ko noon, nagkita lang kami ng presidente. Noong panahon ni Presidente Estrada, before, kasi noong 90s, nagsasabong na ako dyan. So siguro, nababalitaan ng presidente na kung ano, yung mga kaibigan niya kasi, mga kaibigan ko rin. Ngayon, nung maging presidente, nung manalo siya, na hindi sometimes May 2016, tumawag sa akin tumawag sa isang kaibigan ko, si Secretary Bongo, ang sabi, kausapin daw ako, nakausap ako. O sabi, Atong, punta ka dito sa Davao, batiin mo naman si Presidente. Okay. O, ang ginawa ko, lumipad naman ako doon. Pagdating ko doon, Monday, marami siyang bisita. Tuesday, nagkaroon ako ng pagkakataon, pinatawag ako, nagkita kami, 4 lang kami. Secretary Bongo, siya, ako, tsaka si Presidente, ako, si Secretary Bongo, tsaka si Congressman Florendo. At ayon pa nga mga idol kay Atong Ang, habang kausap niya nga mga idol si dating Pangulong Duterte, ay dito niya kinuha ang pagkakataon na kausapin ang dating Pangulo sa maanomalya di umanong nangyayari sa PCSO, dahil galit na galit di umano nga mga idol si Atong Ang sa mga illegal na pasugalan na kung saan nga mga idol ay mga weteng at maging ang STL nga mga idol ay galit din daw siya. Subalit sa anong dahilan at bakit galit na galit nga si Atong Ang?
Nag-congratulate lang naman ako. Tapos, nasabi ko sa kanya yung problema ng PCSO. Sinamantala ko na rin. Which is what? Ano yung main Yung corruption, sinabi ko. Dahil concern ako doon, dahil galit ako talaga sa STL. Pinakikita, galit ako sa mga illegal. Never talaga ako dyan sa STL tsaka weteng. Kapareho nga na sinasabi ko, para makapag-operate ka ng isang weteng, talagang kailangan may approval ng, kaya lang naman illegal lang, ma'am, explain lang natin yung weteng, yung senaryo mo na. Ang nangyari kasi nung naipaliwanag ko kay Presidente na eto kasing ano na to, hindi nagdi-declare ng tama, tapos kinokota system, in-explain ko lang ang senaryo. So medyo mahaba na kwento kay Presidente, tapos umalis na ako. Nang pag-alis ko the next day, umuwi na ako ng Manila, wala na kaming communication. At sa tagal-tagal nga mga idol na panahon ng pag-ooperate ng isabong ni Atong Ang, ay dito nga mga idol sa pagkakataon na ito ay naglitawan nga mga idol ang samot-saring akusasyon laban sa kanya. Dahil nung panahon din nga mga idol ni dating Pangulong Duterte ay naganap na nga mga idol ang mga karumal-dumal na krimen. Narito nga mga idol ang mga patayan at sa mga nawawalang sabongero na kung saan nga mga idol ay nagkataon pa sa ginanap na war on drugs ni dating Pangulong Duterte. At dito nga mga idol ay marami ang nagtataka at nagdududa na kung saan nga mga idol ay bakit nagkataon pa sa war on drugs pa nga mga idol ni dating Pangulong Duterte nangyari ang mga krimen na kung saan nga mga idol ay laganap ang AJK. Nakagaya nga mga idol sa mga salaysay at mga ibinunyag ni alias Tutoy ay mayroong mga kapulisan ang sangkot sa naturang krimen. Naayon pa nga mga idol kay alias Tutoy, ang ilan dito ay hindi basta at ordinaryong pulis, kundi ang ilan dito nga mga idol ay general at colonel. Totoo nga mga idol na walang lihim ang hindi mabubunyag, at kahit pa itago ito ng matagal na panahon nga mga idol ay darating ang takdang panahon at araw at oras na ito ay mabubunyag. Katulad na lamang mga idol na nangyari kay dating Pangulong Duterte at kay Pastor Apollo Quiboloy, na kung saan nga mga idol ay hindi natinag si General Torre na ngayon nga mga idol ay PNP chief na siyang nagpahuli nga mga idol kay Quiboloy. At ganoon din nga mga idol si dating Pangulong Duterte na kasalukuyan nga mga idol na ngayon ay nasa kustodiya ng ICC at tinaharap niya nga mga idol ang patong-patong na kaso. Kaya naman ngayon nga mga idol ay malaki ang tiwala ng taong bayan kay PNP Chief General Torre na ang kaso sa nawawalang mga sabongero ay makakaya din na lutasin ito at managot nga mga idol ang dapat managot, lalo tigit nga mga idol ang mastermind sa lahat at utak ng nawawalang sabongero, lalo na sa pagpatay nito. Naayon pa nga mga idol sa kanya ay wala di umano silang sasantuhin na kahit ano nga mga idol ang mangyari ay gagawin nila ang lahat upang masugpo at masawata ang taong nasa likod at utak at mastermind sa mga nawawalang sabongero. Siguro isa-isahin. Basta marami sa kanila is nasa support units, may mga galing sa region, may mga sa APC. So may mga iba-ibang mga units sila, okay? So, ina-account natin at may mga, lahat sila active. May isa is, except for one na due for retirement at 3 na dismissed. Dati nang dismissed ang identified ng mga pangalan na yan, okay? Okay. Pero ito, hindi natin tinatapos sa 15 ito ha. Baka sabihin nyo, 15 lang. Hindi ito. Pag lumawak ang investigasyon, marami ang, baka mas marami pa. At yun nga sinasabi namin, wala kaming sasantuhin dito, wala kaming, we will leave no stones unturned. Sana nga mga idol ay malutas na ang kasong ito at sana ay mabigyan na ng katurungan ang lahat ng mga biktima na kung saan nga mga idol ay hindi dapat ginawa sa kanila ang mga ganitong klaseng karumal-dumal na krimen dahil mayroon namang tamang paraan upang managot sila kung sila man ay nagkaroon ng kasalanan. Salamat na lamang mga idol at mayroong isang alias Tutoy na kung saan nga mga idol ay handang itaya ang kanyang sarili at buhay upang isiwalat ang totoong pangyayari at nangyari. Kung kayo ang tatanungin mga idol, naniniwala ba kayo na mayroong mas malalim na ugnayan si dating Pangulong Duterte at si Atong Ang? Naniniwala ba kayo mga idol sa mga sinasabi ni alias Tutoy na si Atong ang mastermind sa lahat ng mga patayan at lahat ng mga nawawalang sabongero ay si Atong ang siyang
mastermind? Ano ang inyong opinion mga idol patungkol dito? Ibahagi mo naman mga idol ang iyong reaksyon at opinion sa ating comment section. So paano mga idol, hanggang dito na lamang muli ang ating reaction video, at kung nagustuhan ninyo mga idol ang reaction video na ito ay pahingi naman ako ng isang like, subscribe, at kung pwede ay pakipindot na rin ang ating notification bell button para updated pa kayo sa lahat ng ating mga reaction video na katulad nito. Maraming salamat mga idol.